Start na tayo ha. So, for today, siguro mga 1 hour lang naman, I will be discussing our topic for the final grading period. So, for the final grading period, we will be dealing with the different low vision aids and devices that we are giving our patient on top of the prescription glasses. Remember, di ba, yung prescription glasses na ibinibigay natin sa ating patients with low vision condition, most likely, alam natin na ang with the best lenses given, kahit high-end lens na yan and everything, is still the vision of the patient is 20/70 poorer. Kaya nga, we need to give low vision devices. So, itong mga low vision devices na to, these are divided into two. We have the optical low vision devices at saka non-optical low vision devices. Wait lang, parang may kulang. Dali ah. Wait. Okay. Doon muna tayo sa definition. Ano ba itong mga low vision aids and devices na to? Sabi dito, this will assist patients with moderate to severe vision impairment. We are referring to those patients suffering from low vision condition to carry out with the activities of daily living. Yun yung sinatawag nating ADL, activities of daily living. Siyempre, kung to ay visually impaired, yung mga simpleng ginagawa sa araw-araw, nahihirapan silang gawin, or worse, hindi na kayang magawa. Ano ba yung lagi natin ginagawa araw-araw? Araw-araw kumakain tayo, araw-araw naliligo tayo, di ba? Araw-araw nagbabasa, whether ikaw ay estudyante or nagtatrabaho or hindi, kahit paano may binabasa ka. And for the patient suffering from low vision condition, para magawa nila ito, kailangan nila ng assistance ng mga low vision aids or devices on top of their prescription glasses. Sabi dito, these devices will maximize residual visual function, no, by increasing the size of the target. So with the help of these low vision aids and devices, whatever vision is left, gaano pa kalabo yan, meron at meron pang use ito. Kaya nga sabi natin, when we are handling patients with low vision condition, hindi lang sapat na mabigyan natin sila ng prescription glasses. We have to dispense both optical at saka non-optical low vision devices, no? Para nga ma-maximize at para rin maipa-realize natin sa patient that there are still vision left, hindi sila mga blind persons. Okay? Next. So we have two types. We have the optical low vision devices at saka non-optical low vision devices. So syempre kapag ka sinabi nating optical, these are the devices that are made up of lenses and prisms, and they help patients with low vision condition to see the target by increasing or magnifying the object. Together with the optical low vision devices, we have the non-optical. These are supplementary devices and are given together with the optical. Kaya nga sabi ko sa inyo, in your future assessment and management of patients with low vision condition, second semester, hindi lang isa ang ibibigay nating low vision device. Kung gusto natin mag-magnify, hindi lang magnifier. Ano pa yung mga supplementary devices na magiging mas kapaki-pakinabang yung magnifier na ibinigay natin sa ating pasyente. Okay? Next. So, start tayo dun sa optical low vision devices. Okay?
So under optical, very familiar naman na kayo dito, very basic. For distance viewing, we have telescope. No? Ang common na nakikita natin telescope is in tubular form, di ba? Tube-like na appearance. Okay? Ngayon, itong mga telescope na to, it has several types. We have telescope for a short distance viewing, no? Hindi naman yung sobrang layo. We also have telescope that can be attached, yung tinatawag nating clip-on, attached to the spectacle glasses of our patient. We also have spectacle telescope. Yung mga pasyenteng ayaw gumamit ng telescope, ayaw nilang kitang-kita ng ibang tao na they are visually impaired. That is why they settle to buy or to get a customized spectacle telescope and also have bioptic telescope. Kasi 'di ba yung common natin nakikitang telescope or ginagamit, monocular viewing yun eh. Pero meron din tayong telescope for binocular viewing. Kaya nga ang tawag doon bioptic, no? Both eyes are being used. Next. So, for magnifiers naman, ito naman kasi for near task, no? So, we have several types, spectacle magnifier. Kaya siya sinabing spectacle magnifier kasi yung magnifier hindi hawak-hawak ng pasyente. They are being worked just like the prescription glasses of our patient. So, it has two types. It can be mounted on a full frame o kaya naman on a semi-rimless frame or the so-called half frame. So, whether ito ay full rim frame or half rim frame, may advantage at disadvantage. Siyempre, kung full rim frame ang gagamitin natin, mas durable siya, di ba? It will not easily break kasi nga full rim. Yun nga lang, dahil mabigat na yung lente because of a high-powered lens, tapos full rim pa yung frame, mabigat sa pasyente. Pag sinusuot niya, ang common complaint, malinaw sana eh, nakakakita sana ako, kaya lang, ang sakit naman sa ilong, ang bigat. Na yung bigat na ito, nagpo-produce din ng headache kay patient. Okay? On the other hand naman, kung ito ay half rim frame, magaan nga. Kaya lang naman, dapat doble ingat. Kasi mabilis masira, bumagsak yan. Tanggal talaga yung lente dyan sa half frame na yan. Okay? So, etong spectacle magnifier na ito ay ginagamit for near work, ha? Near work lang. Maganda yan for long reading. For example, yung patient mo with low vision condition ay book lover siya. Sa isang upuan, nababasa niya, natatapos niya ang isang libro o isang nobela. No? Hindi maganda nag-hand magnifier. Mga ngalay yun, di ba? Mga ngalay yung kamay niya. And distracting pa sa pagbabasa niya dahil hawak-hawak niya yung hand magnifier. So, ang recommended doon, spectacle magnifier. Or into writing ka, ang dahil mo sinusulat sa isang araw. Hindi lang namang, kumbaga, saglitang pagsusulat. Mas i-recommend mong spectacle magnifier. Bakit? Kasi kung hand magnifier yan, yung isang kamay mo, hawak na yung magnifier, yung isang kamay mo, hawak yung ball pen mo, no? O pencil, pansulat. So, both hands are occupied na magkakos din ng mga postural fatigue yan. 'Di ba? Tsaka annoying, dalawang kamay mo occupied na. Paano pahawakan yung papel? Okay? So, mas maganda ang spectacle magnifier. Ngayon, eto bang spectacle magnifier pwedeng itingin sa malayo? Hindi po. Kasi, ang purpose niyan ay pangmalapitang gawain. So, for example, kasi sa other discussion ko, sa ibang sections, may nagtanong, yung cataract lens ba ay, o kaya yung aphakic lens na nakikita natin, no, 'di ba? Ay yun ba ay considered nating as spectacle magnifier?
Yung mga ganun kasi, yung cataract lens or the aphakic lens, these are the lens in replacement of our natural lens, di ba? Kaya nga siya tinawag na aphakic lens eh. Tinanggal mo yung lente dahil nagkakatarata, wala ka namang nilagay na IOL, intraocular lens. Kaya ang nangyari, ang endpoint, nagpagawa ka ng aphakic or cataract lens, in which the amount is almost the same dioptric power of our crystalline lens. Ano ba yung common power ng ating crystalline lens? 'Di ba? Plus 19 diopter. Yung iba, plus 14. Depende. So, yung lens na yun, makakakita si patient for distance viewing yon. Commonly, di ba, isa sa reason bakit siya na-considered as low vision case, possibly kasing meron siyang katarata ang tagal-tagal bago niya pinatanggal. No? We have the so-called congenital catarata. Nagpatanggal ng katarata, nagtatrabaho na yung pasyente. So, mag-expect ka ba na kapag ka tinanggal yung katarata ay 20/20 siya? Siyempre, di ba, deprivation of sight yan eh. Naging amblyopic na yan dahil walang nakikitang malinaw. So, kahit tinanggal mo ang katarata, on a later part, hindi ka makaka-expect ng 20/20 vision yan. Kino-considered natin yan as patients with low vision condition. Ngayon, pinagsuot mo ng aphakic lens or cataract lens, pang distance niya lang yan. Pag itiningin niya yan pa sa malapit, malabo pa. So, halimbawa, plus 14 diopter sphere ang kanyang aphakic lens. Pag pinatingin sa malapit, hindi mabasa. Nag-increase ka ngayon ng plus lenses, di ba? Yung plus lenses na in-increase mo, kung nag-decide ang pasyente ng spectacle magnifier, idadagdag mo pa yan on top of the amount of the aphakic lens. So, halimbawa, plus 14 ang aphakic, plus 5 ang Fournier mo, so plus 19. Yung plus 19 na yan, pag kinumbine mo yan, hindi mo magagamit sa malayo yan. Sa malapit lang. So, if that is the case, gusto ng pasyente, ganon, dalawang set ng glasses ang ibibigay mo. Isang for distance, isang for near. Okay? Next. So, doon tayo sa hand magnifier. Again, kaya siya tinawag na hand magnifier because the magnifier is being held by the hand. Hahawakan. Okay? So, we have several types of hand magnifier depending on the need of the patient. Nakakita naman kayo, di ba? Magnifier na incorporated ang illumination. Kaya ang tawag sa kanya, illuminated handheld magnifier. Meron namang magnifier na foldable. Ito naman, nire-recommend mo ito kung ayaw ng pasyente na masyadong obvious na siya ay visually impaired. Hanggat maaari, itatago niya o yung pinakamaliit na magnifier ang bibili niya, ilalabas niya lang yon pag may kailangan siyang target na basahin. Like, yung mga tawag natin spot reading, bihira, like titignan mo lang yung presyo ng bibilin mo, titingin ka lang ng menu. Kaya nga yung foldable magnifier, meron din tayong tinatawag na pocket magnifier eh, 'di ba? Ibubulsa mo lang yung magnifier. Kasi yung iba, ayaw nila ng obvious na may dala silang magnifier. Ngayon, bakit may illuminated? Bakit may non-illuminated? Kailan mo to ibibigay? Doon nga papasok ang iyong decision making sa type ng patient na meron ka. Kung sa palagay mo, hindi sa palagay, kung alam mo ang pasyente mo, ang kanyang main complaint is super glare, masilawin ang pasyente, no? Because of his condition. I-recall mo dyan, ano ba yung mga ocular diseases na talaga namang napakatindi ng glare experience ng patient. Hindi ka magbibigay ng illuminated magnifier. Bibigay mo lang yung usual, regular magnifier, walang illumination. Otherwise kasi, masisilaw siya pagka ginagamit yan. Ngayon, kung macular diseases ang problema, central vision loss, di ba? Kailangan mo ng more light for the patient to see his near task.
No? So pag tayo nagbibigay po o nagre-recommend ng low vision devices, iisipin natin kung ito ba ay very useful sa ating pasyente. May mga low vision cases tayo na ang pasyente hindi ginagamit yung mga low vision devices na ibinigay sa kanila ng eye practitioner. Unang-una, hindi sila in-inform para saan ba tong device na to. Pangalawa, hindi dinemonstrate paano gamitin. 'Di ba? Hindi mo alam gamitin eh. Paano? Bakit mo siya gagamitin? 'Di ba? Ano ang use? So, dapat ganun tayo. Okay? Next. We have the so-called stand magnifier. Kaya siya tinawag na stand magnifier because it stands alone. No? Hindi mo siya kailangan hawakan katulad ng hand magnifier na inilalapit or inilalayo mo sa reading material until it becomes clear. Sa hand magnifier, it stays flat on the reading material. So, yung kung makikita nyo dyan sa slide na yan, di ba? Yung isa mukha siyang hand magnifier kasi may handle. Pero hindi mo yan inaangat pag ginagamit. Inuusog mo lang. No? On the right side naman, ito yung example ng doom magnifier. No? Hindi ko lang na-attach. Aside from doom magnifier, meron tayong tinatawag na bar magnifier. Ang maganda dun sa bar magnifier kasi ano siya parang kasing haba siya ng ruler. So kitang-kita sa isang paggamit mo nun, kita na yung isang sentence. Unlike sa doom magnifier na yan, hindi yung buong sentence ang sakop niya. Ngayon, because of the advancement of technology, makikita nyo sa mga online shop, meron tayong tinatawag na page magnifier. Bakit siya tinawag na page magnifier? Kasi sakop niya ang isang page ng libro, which is best for a patient who is studying. Hindi na gagalaw-galawin pa yung magnifier para makabasa. Talagang ipapatong niya lang yung page magnifier doon sa babasahin. So, kaya tayo nagdi-discuss ng ganito para at least magiging open eye sa inyo na eye-opener sa inyo na napakarami palang devices na pwedeng hanapin. No? Naalala ko dati nung nag-dispense yung last batch, sa sobrang eagerness nila, meron pa silang binili na magnifier, yung changeable yung lens, pwedeng plus 4 siya, plus 8, plus 12. Yun yung inisip nila na ibigay sa patient para in case na kailangan magbasa ng iba't ibang laki ng reading materials, magagamit, no? So, ang galing ng ginawa ng ganoong batch kasi inisip nila yung variations ng babasahin ng pasyente. Yun nga lang, dahil ito ay online, sa online shop, mali-mali yung grado. Parang ang mahal din nilang nabili, 500 plus. Okay sana iba-ibang grado, kaso mali-mali. No? So careful din tayo sa paghahanap ng mga devices na ibibigay natin sa ating pasyente. Gagawin nyo yan next semester. Okay? Next. Ngayon, kanina sinasabi natin, 'di ba? Yung mga telescope, ang talaga namang basic nating alam, for distance yan. Pero, meron din tayong tinatawag na near telescope, no? Telescope for near viewing. So ito, ang mga example na ito, nakikita nyo yung mga nagtatrabaho sa mga pagawaan ng relo. Yung nagpapalit ng baterya ng relo. O kaya naman, yung mga gumagawa ng alahas, ang ginagamit nila, telescope for near. Kailan binibigay ang telescope for near? Kung wala nang available na grado sa magnifier. No? 'Di ba usually kasi ang maximum grado sa magnifier nasa 20 diopter lang 'yan or 25 ganyan. Paano kung ang kailangan ng pasyente mo 50 diopter, 40 diopter? Kahit sa ang lens company dito sa Pilipinas walang gagawa niyan. So, dun sa may mga optical sa inyo, kung may naka-encounter na kayo na ang naging grado ng pasyente more than 20 diopter, ang sasabihin ng lab company sa inyo, Dok,
Hanggang plus minus 20 lang po ang kaya ng laboratory. More than that, kahit special order pa po, wala po. So, dyan papasok yung telescope. No? Yun nga lang, very pricey. Kaya kung mapapansin nyo kapag visually impaired, marami ang gumagamit ng mga magnifiers for near. Very common, makakakita kayo ng hand magnifier, stand magnifier. Pero bihira kayong makakakita ng visually impaired na gumagamit ng telescope. Bakit? Napaka-pricey ng telescope. Thousands po yan. Kaya kung for distance viewing na lang, ang gagawin na lang ng visually impaired, dilalapitan na lang niya kung ano yung kailangan niyang mabasa. Or tatanungin niya yung kabady-body niya, ano bang meron? Diba? Something like that. Next. We also have CCTV, no? This is actually an example of an electronic magnifier, pero bakit kino-consider under optical? Kasi it is made up of lenses, di ba? May zoom lenses yan. So, from the picture, makakakita kayo ng mga old style na CCTV. And, meron kayo yung portable. Good thing because of the advancement of technology, readily available yung mga portable magnifier na ito na nakakatulong talaga sa visually impaired. Gone are the days na kapag ka ang estudyante ay may low vision condition, ang kanyang schooling, yung tinatawag nating special education. O ngayon, ang present na tawag na doon is special need education. From SPED to SNED. Yun na ang latest na tawag. Bihira na nang ginagamit yung SPED. No? Special need education. Marami tayong mga visually impaired patients na hindi na sila pumapasok or hindi na sila categorized under SNED. They are mingling or included in the regular class. Bakit nakakasabay sila ngayon sa mga patients nila na may vision? Because of this technology, because of these gadgets. Ang daming portable CCTV. Ang dami ring apps, di ba? Mga apps na really low vision friendly. Kaya nakakabasa na sila, nakakasulat na sila. Okay? Next. We also have filters, no? Remember, 'di ba, ang isa sa mga complaints ng ating patients suffering from low vision condition, nasisilaw sila. And alam naman natin, ang silaw ay hindi lang laging outdoor glare. Hindi lang dahil ang may kasalanan ay yung araw. Meron din tayong tinatawag na indoor glare, no? Na kapag ka nakakita siya ng ilaw, illumination, talaga naman ang sakit ng mata niya. So, we need filters. And kung i-recall po natin, ang tawag dito, napag-aralan natin sa ophthalmic optics, alam po natin na we have several types of filters at meron sila laging specific functions. Okay? We also have the absorptive lenses. So kung maaalala nyo to, pinag-aralan nyo to sa ophthalmic optics, imposibleng hindi, no? So, meron tayong different types of tints. Sabi ko nga, per tint may specific purpose yan. Pwedeng ang main purpose niya to reduce glare or ang main purpose niya to increase contrast. Okay? Next. So, ayan. Sabi dyan, used for laser protect, these absorptive lenses are considered as protective eyewear. Okay? It may reduce, being a protective eyewear, it may reduce glare o kaya naman increase contrast. Nakalagay pa dyan kung ilang percent. Ngayon, kung mapapansin natin, kapag ka magdi-dispense tayo ng absorptive lenses, mahal kasi ito. So, ang nangyayari dyan talaga, syempre, bibigyan lang natin yung patient, not unless siya talaga yung magpapagawa. Yung original, yung totoong absorptive lenses, mahal. Pero syempre, bilang mga estudyante sa next semester, ang pinakamalapit nating ibibigay dyan kung nasisilaw ang ating pasyente ay yung mga readily available na
Polaroid sunglasses, yung mga clip-ons, na may iba't ibang color yan. O kaya naman, uncoated lenses, ipapatint natin. Ipapagaya lang natin yung tint. No? And when choosing a frame, it should be, di ba kung makikita nyo, yung mga wrap up frame, yung kaya nga siya wrap up kasi nababalutan niya or nakayakap siya sa face. Bakit ganun ang recommended? Kasi ang mga patients natin suffering from a very severe glare, sasabihin nila, Dok, okay sana po ito eh. Kaso sa harap lang po ako napoproteksyonan. Yung talagang ilaw, yung araw pumapasok dito sa gilid ng mata ko eh. Ang sakit-sakit po. Ano po ba ang pwedeng solution dyan? Ang pwedeng solution dyan ay yung wrap up or wrap around frame. No? So ang mga meron nito yung hindi Ray-Ban eh. Ang Ray-Ban kasi puro harap lang eh. Meron I think meron ng Oakley or the likes. Kung familiar kayo sa Oakley frame, meron yan ng mga class A or fake na Oakley na mga naka-wrap around. So in case in the future, ang complaint ng ating pasyente ay matinding silaw talaga, yaan ang ating i-dispense sa kanila. Okay? So sabi nga natin kanina, for every color, may specific purpose yan. Like, the yellow color is used for low light environments. No, hindi masyadong mataas ang araw. Kumbaga, malamlam ang panahon. Yung amber naman or the orange one, this is good for intense lighting. Okay? Mga outdoor. Okay? So, sabi nga natin, the advantage of this filters and absorptive lenses is to in a way reduce the glare, no, enhance or clarify vision in sunlight. Siyempre, kung nag-glare ka, sumasakit ang mata mo, it reduces eye fatigue, no? It protects from any type of injuries and block out harmful light rays, no? So magandang na tawag dito na open up tayo sa iba't ibang klaseng low vision devices na pwede si patient. Next. So dito, sinasabi yung ano ba yung mga lenses na nakakapag-increase ng contrast. Sa mga future lecture, aaralin din natin yan. Ano ba yung mga colored filters na ipinapatong sa reading materials para makita ng pasyente. Commonly, yung yellow filter. No? Kaya nga gagamit tayo ng mga transparent folders na iba't ibang color. Okay? Mag-i-improvise ka kasi dito eh. Not necessarily bibili ka ng mga mahal na devices. Pwedeng improvise. Okay? Next. Yon. So, next teka muna. So, si Section C, tapos na siya sa midterm exam. Kaso mamaya, supposed to be maglalaboratory tayo. Ang laboratory natin, telescope eh. We will start with the optical devices. So, telescope tayo. Ngayon, for section C, magmi-meet pa tayo sa lecture and laboratory next week ng Thursday. For section Delta, dahil hindi tayo nakapag-exam kahapon, we will take the exam. Kasi meron akong meeting bukas, mahirap kayong isingit. We'll have the exam Saturday as napag-usapan natin and that will be 1 to 3 p.m. Pahanap po ng room pero I think it's a Saturday, konti naman na ang nagro-room. Then, Section C, Wednesday of next week magkikita tayo sa laboratory. Okay na tayo dyan. So, yun lang po for this week and yon. Happy lunch. Alam ko yung iba sa inyo, groupings nyo pala after lunch. O sige, para makarating na. Yes po! Doc, may tatanong lang po. Pero pag nakaalis na po. Ano po ulit? Mahina, sorry.
Paitatanong lang po. Ano po? Dok, pag nakahalis na lang po lahat. Okay, sige. Umalis na daw kayo lahat.